Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang last part ng ating story. Dahil sa weirdong panaginip na yun, biglang kumurot ang takot ko na maging miserable ang buhay naming mag-asawa ni Jenny para lang sa kapirasong putahe na kung tawagin ng mga kalalakihan. Pero sa kabila nun, ay di na meron pa rin kumakalabit na uhaw sa aking pagkatao. Aaminin kong tinablan pa rin ako sa panaginip ko na yun. Panaginip na nagpapakasasa ko ng sabay kay Mrs. at Kumare sa iisang kama. Gabi na nang dumating si Mrs. Marami siyang napamili. Hay naku Ling, nakakapagod mag-shopping? Ani ni Jenny. Inubos niya yatang magkaibigan ng mga tinda sa mall eh. Biro ko. Naku, kaunti nga lang binili ni Stella. Ewan ko ba dun, parang wala sa sarili. Tulala sa mall habang namimili kami. Kwento ng misis ko. Bakit naman? Kunwari interesado kong tanong. Ewan ko, malabo talaga minsan ang bruhang yun. Kiwit balikat na sagot ni Jenny. Marahil alam ko na ang dahilan kung bakit ganon si Stella. Naglalakad siya sa mall na ang takbo ng isip ay ang nangyari sa amin. Hindi niya siguro lubas akalain na magagawa kong tumikim ng ibang babae. At ang babaeng yun ay walang iba kundi siya. Siya na kumari namin at pinakamalapit na kaibigan ni Mrs. May pasok nga pala ako bukas ng umaga Ling. Paalam ni Jenny. Pang-umaga ka? Tanong ko. Oo, kaya maaga akong matutulog. Sorry Ling ha, sa ibang araw na lang kita pagbibigyan. Diretsang tugon ng asawa ko. Kunwari pagtatampo ko. Pero sa totoo lang, hindi ako masyadong game sa gabing to. Marahil dahil naibuhos ko na lahat ng gigil ko kay Stella kaninang tanghali lang. Sorry na Ling, promise sa ibang araw pagseserbisyuhan kita. Sambit pa ni Jenny. Okay, sige pahinga ka na lang Ling. Matutulog na rin ako, sagot ko. Ilang saglit pa at pumasok na kami mag-asawa sa kwarto. Kaagad nakatulog si Jenny habang ako na may nanunood pa ng TV. Pasado 9:00 na nang makaramdam na ako ng antok. Pinatay ko ang TV at natulog na rin. Nagising ako dahil sa alarm clock. Hindi ko binuksan ang aking mga mata. Alam kong 5:30 AM pa lang. Ganitong oras si-reset ni Jenny ang alarm clock pag may pasok siya sa umaga. Narinig ko na lang na pinatay ng asawa ko ang alarm ng relo. Nalaman ko rin na bumaba siya sa kama para maligo na at nakaidlip ulit ako. Nalimpungatan ako ulit nang maramdaman kong halikan ako ng asawa ko sa pisngi. Ling, alis na ako ha? May nang bulong ni Jenny sa akin. Ingat Ling, mahina akong tugon. I love you, bulong niya. Love you too, tipid kong sagot. Lumabas na siya sa kwarto at umalis na para sa trabaho. Ako naman ay natulog ulit. Mataas na ang sinag ng araw nang magising ako. Tumingin ako sa orasan at 10:21 AM na. Hinagilap ko ang telepono sa side drawer. Tinawagan ko ang ospital. Good morning, Jenny please. Bati ko sa kabilang linya. Wait lang po sir, sagot naman niya. Hello? Bati ni Jenny sa kabilang linya. Good morning Ling, bati ko. O Ling, ising ka na pala, sambit ni Jenny. Oo, kakagising ko lang eh, sagot ko. Okay, nga pala Ling, baka gabihin na ako Pinapastay ako ng supervisor namin. Maraming nag-call in sa mga naka-duty ngayon, baka kulangin kami ng nurse sa gabi. Paalam ng asawa ko. Gusto mo bang dalahan kita ng pagkain dyan? Pagpresenta ko. Huwag na Ling, dyan ka na lang sa bahay at magpahinga, okay lang ako. Ani ni Jenny. Okay Ling, tawagan mo na lang ako, ang sabi ko. O sige, love you, bye, sabi ni Jenny bago ibaba ang telepono. Saktong pagkababa ko ng telepono, narinig ko ang pagkatok sa aming pintuan. Mabilis akong bumangon at dumiretso sa pinto sa harapan. Pagkabukas ko ng pintuan, si Kai pala. Hello kuya, bati ng dalaga. O Kai, napadaan ka?
Tanong ko habang kinukusot ang mata para matanggal ang muta. Ha? Eh, pinabibigay po ni Chang itong pagkain. Utal-utal na sabi ni Kai. Hindi ko alam kung bakit nagkakanda utal-utal ang talagang to. Ha, bakit? Anong okasyon? Tanong ko. Birthday po niya, kuya. Mainang sagot ni Kai na hindi makatingin sa akin. O sige, salamat ha. Nag-abala pa kayo? Pakisabi sa tiya mo salamat ha, sabi ko. Pag-aabot ng pagkain, dali-daling umalis si Kai. Ano kayong problema ng babaeng yun? Tanong ko pa sa sarili ko. Sinara ko ang pintuan. Papunta na ako sa kusina nang mapatingin ako sa malaking salamin sa sala. May bumukol bala sa harapan ng suot kong shorts. Hindi ko namalayan. Malamang ito ang napansin ni Kai kanina kaya parang nabulol at nahiya to sa akin. Napangiti lang ako. Tarantado ka, PJ. Hindi mo makontrol ang sarili mo. Sa isip-isip ko. Normal lang sa mga lalaki ang magkaganito pagkagising. Ito'y dahil sa najijingle kami pagkagising. Natatawa ako para akong baliw. Nilapag ko ang binigay ng tiya ni Kai sa lamesa. Pagkatapos pumunta ako sa banyo para mag-CR. May nakapa ako sa pulisan ng shorts ko. Manipis na underwear na pangbaba. Bigla akong naisip si Stella. Dahil wala naman buong araw si Jenny, pwede ko siyang papuntahin dito. Dali-dali akong nagugas ng kamay at pumunta sa sala. Inangat ko ang telepono at nagpindot ng mga numero. Hello? Bati ni Stella. Hello Stella, sagot ko. PJ? Patanong niyang sabi. Oo, kumusta ang pag-molyo kahapon? Nakangisi kong tanong. Loko ka? Ang hirap maglakad ng walang underwear. Kaka-conscious, sagot niya. Nalamigan ba? Pilyo kong tanong. Loko-loko? Sambit ni Stella. Nandito pa nga sa akin eh. Ang bango kaya Stella. Ang sabi ko pa. PJ, ano ka ba? Nahihiyang sambit niya. Punta ka dito? Miss na kita eh. Aya ko sa kanya. Ha? Paano si Jenny? Tanong niya. O, di siya ngayon eh. Buong araw siyang wala dito sa bahay. Paninigurado ko. Kasi PJ, inagaanin lang ang sagot niya. Miss na kita eh. Gusto kitang lubusin ni Stella. Sige. Sige, pupunta ako dyan. Pagpayag ni Stella. Talaga? Tanong ko. Oo, pupunta ako. Sagot niya. Okay, pero sa isang kondisyon. Sabat ko. Ha? Ano? Tanong niya. Huwag ka na magsuot ng panloob ha? Sabi ko. Pero, nagulat niyang sagot. Wala nang pero-pero. Gawin mo na lang. Ang sabi ko. Sige. Mahinang tugon niya. At saka, pahabol ko pa. Ano na naman? Tanong niya. Gusto ko nakapalda ka ha? Huwag kang magpantalon. Ang utos ko. O sige, punta ako dyan after lunch. Sagot niya. O sige, see you soon. Paalam ko. Bye. Paalam ni Stella. Pagkababa ko ng telepono, pumunta ako sa kusina at naghugas ng kamay. Magla-lunch na ako para may lakas sa binabala kong gawin kay Stella. Kumain ako at pagkatapos, niligpit ko ang pinagkainan ko. Nagpahinga ako sandali bago naligo. Sinigurado kong mabango ko pagdating ni Stella. Nagsipilyo pa ako at nagmumog. Pasado 12:00 nang matapos ako. Nakasando lang ako at shorts. Inaantay ko si Stella sa sala. Binuksan ko muna ang TV habang inaantay siya. Makaraan ang ilang minuto, may kumakatok sa pintuan. Dumungaw ako sa bintana. Hinawi ko ang makakapal na kortina. Nakita ko ang sasakyan ni Stella. Siya na nga. Binuksan ko ang pintuan. Napakaganda ni Stella. Nakapalda siya tulad ng sinabi ko at naka-blouse. Naka-headband din siya at ang bango-bango niya. Pasok ka, ang sabi ko. Pumasok si Stella. Kaagad kong sinara ang pinto at inilak. Kumain ka na ba? Tanong ko. Oo, kumain na ako. Bago ko pumunta rito, ikaw.
Tanong niya. Oo, pero sabay hatak sa kanya papalapit sa akin. Teka PJ, bulalas niya. Pero may gusto kong kainin pa. Sabi ko sabay halik sa kanya. Sa puntong yon, naging marahas ang palitan namin. Humaplos ako sa likuran niya at hinagilap ko ang palda niya at nilihis pataas. Unti-unti ko siyang isinandal sa pader at idanggal ko naman ang pagkakabutones ng blouse ni Stella. At muling bumungad sa akin ang katawan niya na hindi nakakasawang pagmasdan. Dali-dali kong ibinaba ang aking shorts. Napatingin agad si Stella pababa. Palihim siyang napakagatlabi pero nahuli ko siya. Namiss mo to, no? Tanong ko. Oh PJ, nahihiyang sagot niya. Sa puntong yon ay lalo ko pa siyang idiniin sa pader. Tsaka ko inangat ang kanang hita ni Stella. Yumakap siya sa akin at tuluyan ko siyang binuhat. At ilang saglit lang ay isang malakas na hiyaw ang pinakawala ni Stella nang muling matamasa ang alapaap mula sa akin. Nakadikit pa rin siya sa pader at nakataas ang kanang paa. Napapatingala na lang at napapakapit ng mahigpit si Stella sa kakaibang tinatamasa. Halos maghapon kaming nagpakasawa sa isa't isa ni Stella. Sinulit namin ang sandaling wala si Jenny. Matapos kami sa sofa, ay pumunta naman kami sa kusina. Nilapag ko siya sa mesa na halos masira ko sa sobrang pag-uga nito. Hindi nagtagal ay sa kwarto naman kami. Halos mapuno ng pawis ang kama namin ni Mrs. dahil sa pagpapakasasa namin ni Stella. Wala kaming kasawaan ng oras na yun at tanging mga pigil na boses lang namin ang maririnig sa loob ng bahay. Maya-maya ay kapwa kami magkayakap nang marating namin ang rurok sa ika-4 na pagkakataon. PJ, malito di ba? Mahinang tanong ni Stella sa akin. Ang alin? Sagot ko. Itong ginagawa natin. Sabi ni Stella. Walang mali basta walang makakaalam. Mahinang sagot ko dahil sa pagod at antok. Maya-maya pa ay nakaidlip na pala ako. At pagising ko ay si Jenny na ang katabi ko. Nakaalis na pala si Stella. Sa isip-isip ko. Halos 2 buwan din kaming nagpuslit ni Stella. At dahil sa pagkabisi sa trabaho ni Mrs., ay wala tong kaalam-alam sa kalokohang ginagawa ko. Ang bawal na relasyon namin ni Kumare ay nagpatuloy dahil sa kapusukan. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay ay may hangganan. Isang araw, nakatanggap ako ng text. Hindi ko kilala ang number. Wrong sent lang siguro? Sa isip-isip ko. Pero hindi pala. Nang binasa ko to. Hi, siguro sa mga oras na to ay nagtataka ka kung sino ko. Pero hindi na mahalaga yun sa ngayon. Dahil gusto ko lang sabihin na 1 buwan na akong buntis, PJ. Mahirap man pero alam mong simula pa lang ay mali ng lahat ng ginagawa natin. Ang relasyon natin ay walang patutunguhan. Inaamin kong pati ako ay hirap iwasan ang binibigay mong ligaya sa akin sa kama. At hanggang ngayon ay hinahanap-hanap ko pa rin to. Pero para ko ng kapatid si Jenny, PJ. Kaya mahirap man, magpapakalayo ako alang-alang sa pagsasama niyong dalawa. Huwag kang mag-alala, kaya kong alagaan ang anak natin. Huwag mo na kaming hanapin pa. Paalam, PJ. O Andy, salamat sa lahat ng alaala. Ang mahabang mensahe na pilit kong iniintindi. Stella? So alam niyo pala na ako si Andy? Pagtataka ko. Pero hindi yon ang tumuon sa isip ko. Kundi ang konsensya at pagsisisi para kay Stella at sa magiging anak ko na parang malabo ko nang makasama. At higit sa lahat, kay Jenny. Sa asawa kong mahal na mahal ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng oras na yon. Bigla akong naalala ang dating ako. Ang mapagmahal na asawa na hindi kailanman magagawang lokohin si Jenny. Tama si Stella. Umpisa pa lang malito. At ako ang nagsimula ng lahat. Ako ang sumira kay Stella at ako rin ang sumisira sa buhay naming mag-asawa.
Alam kong wala pang kaalam-alam ang asawa ko sa mga pinaggagawa ko. Pero parang bigla ay wala akong muka na maiharap dito. Bakit ko nga ba nagawa to? Kung hindi pa dumating sa ganitong sitwasyon, ay hindi ko mapagtatanto ang baluktot na pananaw ko. Humingi ako ng tawad kay Stella. At sa magiging anak namin, na tinanggalan ko agad ng karapatan na magkaroon ng maayos na pamilya. Na magkaroon ng ama. Alam kong binigyan ako ni Stella ng isang pagkakataon para ituwid ang baluktot kong ginagawa. At hindi ko to sasayangin. Dahil doon ay humanga ako sa kanya at nanliit naman sa aking sarili. Isa ako sa mga lalaking magaling lang sa kama. Pero sabi nga, hindi kayang magpakaama. Aaminin ko na hindi ko kayang iwanan si Jenny, ang asawa ko. Kaya humihingi ako ng tawad kay Stella at sa magiging anak namin. Tama nga talaga na masyadong matangkad si pagsisisi dahil lagi itong nasa huli. Hanggang dito na lang po ang ating story.